Isang magandang gabi sa iyo, Miss Ange, at sa mga nakikinig ng iyong programa, ang Oras ng Katatakutan. Magbabahagi ako ng aking totoong kwento nung ako'y nasa kolehiyo pa lang. Ako po pala si Rachel ng taga Davao. Taong 2005, Miss Ange, kahit po mahirap kami noon, ay pinilit kong makapag-aral ng kolehiyo dahil po sa mataas ang pangarap ko sa buhay. Unang-una ang maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Panganay po kasi ako sa 5 magkakapatid. Karpentero si Papa at mananahi naman si Mama. Suportado naman ako ng aking mga magulang sa desisyon kong gustong maging working student. Hindi naman kasi ako ganun katalino, Miss Ange, kaya hindi ko sinubukan yung mga scholar na yan. Nagkataon na yung napili kong eskwelahan ay may ino-offer na isang programa para sa mga katulad kong gustong maging working student. Bagong tayo ang eskwelahan na iyon sa amin. Mga 4 years pa lang. Nung nalaman kong may ganong offer, agad akong nag-apply. Wala nang padadalawang isip. Magaan lang naman ang mga trabahong gagawin. Magiging assistant ng guro, maglilinis, at kung ano-ano pa, basta related sa eskwelahan. Bachelor of Nursing ang kinuha kong kurso. Hindi ko gaanong gusto ang ngunit dahil hindi man sa panahon na yon, kaya pinursigi ko. Panggabi ang napili kong oras na mag-aral. Umaga hanggang hapon naman ang oras ng pagtatrabaho. Medyo nahirapan ako nung una, pero kalaunan, naging kabisado ko na lahat ng gawain. Marami akong katulad ng working student doon. Kanya-kanya kami ng department. Kapag magkakasama kami, masaya talaga ang nagiging bonding namin. Pero bukod sa pag-aaral at pagtatrabaho, dito ko rin mararanasan ang kakaibang kababalaghan na mangyayari sa aking buhay. Pagdating sa kababalaghan, Miss Ange, ay hindi ako basta-basta naniniwala. Kumbaga, to see is to believe ako. Marami-rami na rin akong naririnig na kwento tungkol sa aming eskwelahan. Partikular sa isang babae na nagpapakita kahit saan. Walang pinipiling oras kung magpakita ito. Kahit saang sulok, maaari siyang andoon. Isa sa mga kasamahan ko ang nakaranas. Takot na takot siyang tumatakbo sa hagdanan pababa galing library. Siya kasi ang natasan magbantay doon. 5:00 ng hapon. Magsasara na sana siya nang mapansin niyang may taong nakaupo, isa sa mga upuan. Nakayuko lang daw po ito. Kahit po kasi nakapatay ang buong ilaw ng silid, maliwanag pa rin dahil naka-glass window. Nasa information table siya noon, inaayos lang saglit ang mga gamit niya para handa na ngang umuwi. Patungo na nga sana siya sa may pintuan palabas nang makita niya ang babae. Kinausap niya ito. Ate, hindi kita napansin ha? Akala ko wala nang tao. Magsasara na sana ako eh. Pasok pa ako. Hindi daw po ito umimik, Miss Ange. Nanatiling nakayuko lamang. Kaya naman naisipan niyang lapitan ito at kausapin ulit. Pero biglang naputol yung sasabihin niya nang marinig niyang parang umiiyak ito. Mahina lang. Tapos biglang humagulgol ng malakas. Sabay tumingin sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata niya na wala itong mukha. Pero tumatagas ang maraming dugo. Agad siyang kumaripas ng takbo pababa, naiwang bukas pa rin ang library.
Grabe ang iyak niya, Miss Ange. Halatang takot na takot siya sa nangyari. Pinagpahinga namin siya at binigyan ng tubig. Inakyat ng mga kasamahan namin ang library para tingnan kung totoo ang sinasabi niya, pero wala silang nakitang babae. Ilang araw din siyang hindi nakapasok noon. Balita namin, nagkasakit daw sa sobrang takot. Simula noon ay sinabihan kami na kung pwede, dapat laging may kasama sa kung saan man ma-assign na pwesto. Marami pang kababalaghan ang mga naririnig naming kwento sa iba't ibang estudyante. Pero lahat ng iyon ay hindi ko pininiwalaan, Miss Ange. Hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito. Isang beses, 3:00 ng hapon, naiwan akong mag-isa. Bumaba kasi ang kasama ko dahil pinatawag siya sa opisina. Naglilinis ako sa may second floor. Kakatapos lang kasi ng klase ng caregiving course noon. Nag-aayos ako ng mga upuan at nagwawalis-walis na rin. Binuksan ko ang pinto dahil nga magmamap ako ng sahig. Nang may biglang dumating na babae, nakasuot ng pang-nursing at dahil nga bukas ang pinto, dire-diretso siyang pumasok at pumunta sa banyo. Hindi ko siya agad nasita kasi nga abala ko sa ginagawa ko. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagpasok at pagsarado niya ng pinto. Hinayaan ko na lang siya, Miss Ange. Nagpatuloy ako sa paglilinis dahil gagamitin ang silid na iyon. Minutop na ang lumipas pero hindi pa rin siya lumalabas. Nakatapos na ako lahat-lahat pero wala pa rin. Sinubukan ko ng katukin ang pinto at sinabihan siyang, "Ate, pasensya na po pero malapit na pong magsimula ang klase dito. Aayusin ko lang saglit po yung loob ng banyo. Di ka pa tapos?" Wala akong nakuhang sagot, Miss Ange. Katok ako ng katok, pero wala po talaga. Hanggang sa dumating na ang mga estudyante at yung guro na si Sir Labarete. Nagulat pa ako. Nilapitan niya ako at kinausap. "Hoy, ano bang ginagawa mo dyan? Rinig sa labas yung lakas ng katok mo. Baka naman masira yung pinto." Sinabi ko sa kanya ang nangyari, kaya naman pati siya ay nakikatok na rin. Tinanong pa nga ako ni Sir kung sigurado ba daw talaga na may tao sa banyo. Sumagot ako, "Syempre po, kitang-kita ko nga eh." Nag-intay pa rin kami ng ilang minuto pero wala pa rin itong tugon. Hanggang sa may isang estudyante na nagsabing gusto na niyang gumamit ng banyo. Kaya naman napilitan kaming buksan na lang ang pintuan. Nagtaka kami kasi hindi naman pala nakalak ang pinto at walang tao sa loob, Miss Ange. Walang ibang pwedeng labasan o daanan sa banyong iyon dahil mataas ang pinaglalagyan ng bintana at malapit na ito sa kisame. Hindi basta-basta makakaakyat kung hindi gagamitan ng hagdanan. At isa lang din ang pintuan ng silid na iyon. Kaya makikita ko kung talagang nakalabas na siya ng kwarto. Wala pong naging paliwanag doon, Miss Ange. Nagsimula akong matakot noon. Hindi lang namin pinahalata sa mga estudyante na nandoon. Sumunod na nangyari ay yung naglilinis kami lahat ng mga working students sa buong paligid ng school. Meron po kasing event noon kinabukasan. Kaya naman, nagtulungan kaming lahat na maglinis at magayos. Inabot kami ng gabi. Meron pang iilang mga estudyante na natira dahil may evening class iyon. Habang abala ang lahat, may isang estudyante na lalaki ang lumapit sa amin. Halatang naiinis siya
kasi gusto niyang gumamit ng banyo pero may tao daw. Kanina pa daw yun pumasok pero hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Sinamahan siya ng mga kasamahan kong lalaki. Sumama din ako para makiosyoso. Pagdating namin doon, Miss Ange, mahaba nga ang naging pila ng banyo. 2 banyo lang po kasi iyon sa ground ng buong school. Yun lang ang pinapagamit namin kapag mga may evening class. Kinatok namin ang pinto pero walang sumasagot. Halatang naiinis na nga yung ibang estudyante na gustong gumamit ng banyo. Kaya sinabihan namin silang doon na lang sa may building pero ayaw nila kasi malayo daw. Kinatok namin ng kinatok pero wala po talaga. Kaya naisipan ng kasama kong lalaki na silipin ang ibaba ng pintuan. At nakita niyang may tao nga kasi may mga paa. Nakaharap pa nga daw sa may bowl. Kaya lang nagtataka siya kasi nakayapak at sobrang dumi ng mga paa nito. Marami ang nakakita noon, Miss Ange, kasi kahit mga estudyante ay nakisilip na rin. Kinatok ulit pero wala pa rin sagot. Sinundo ng isang estudyante ang teacher namin ng oras na iyon. Sinabihang, "Sir, kayo na pong bahalang magbukas niyan. Kayo na pa yung tao dyan eh. Kayo na pa kami dito." Hiningi ni Sir ang susi sa amin at binuksan na nga ang pinto. Laking gulat namin dahil walang tao, Miss Ange. Bakanting-bakante ang loob. Nagimbal po talaga ang lahat dahil totoo naman talaga na may nakita silang paa ng tao sa loob. Lahat ng klase sa oras na iyon ay maagang tinapos. Kumalat iyon sa buong eskwelahan dahil nakumpirma ng mga estudyante na totoo ang kababalagan na nangyayari. Wala nang masyadong pumapasok noon sa panggabi. Kahit kami na mga working student ay ayaw na rin magpaabot o magpa-assign sa gabi dahil sa takot. Nakarating sa may-ari ng school ang mga nangyayari. Buti na lamang at nakinig sila. Kasi sila rin pala ay pinapakitaan ng kung ano-ano. Partikular yung putol na paa at babaeng multo. Pinabless ulit nila ang eskwelahan dahil ayaw nilang masira ang pangalan nito. Ayon sa kwento-kwento ng mga nakatira doon, dati daw po itong tapunan ng basura. Malawak daw ito at may parting madamo pa. Sobrang dilim din pagsapit ng gabi. Nang isang umaga ay may nakita silang babae na nakahandusay sa basurahan. Nakasuot ng pang-nurse. Patay na ito. Hindi makilala ang mukha dahil sa halos nadurog ito. Ginahasa daw iyon at doon naisipan na itapon. Ilang araw pa bago siya naamoy ng mga dumadaan sa doon. Hindi na nabigyan pa ng hustisya dahil bali-balita noon na mayaman ng mga gumahasa sa kanya. Hanggang sa naibenta at nabili na nga ang lupaing iyon at tinayuan ng eskwelahan. Kada taon, napapablessing ang may-ari ng eskwelahan pero sadyang hindi talaga matahimik yung kaluluwa ng babae. Nagpapakita daw ito sa mga estudyante. Hinahayaan na lang nila. Hindi naman daw kasi nananakit. Sa awa ng Diyos, Miss Ange, nakatapos naman po ako ng matiwasay kahit bit-bit ko ang mga karanasan na iyon. Malaki pa rin po ang pasasalamat namin, lalo na kaming mga working students nila. Hanggang dito na lamang po, Miss Ange, at maraming salamat po.